What's up mga kumari kong tigang? Itong YouTube channel mga taong mahilig gumawa ng mapampaswerte, mahilig magpabuenas, at mangontras sa mga malas. It's me, Ray Kumari 2026 and welcome back to my channel. Mabuhay! Welcome back. Welcome back! Oh, kasi for today's video po ha, mga kumari kong tigang, eto, nako, napaka-exciting na episode natin ngayon kasi tayo po ngayon, for today's video, gagawa naman ng isang actual na ritualan na pwede nyo pong gamitin kung kayo po ay namumblema pa rin sa mga problemang relasyon. Nako, kasi a while ago po ha mga kumari, kung tigang kanina lang po, tayo po may ginawa naman pong ito kasi ngayon po ay last Friday of the month. So ito po kasi napakainam na araw sa paggawa nga po ng mga manifesting ritual na mga kagaya nito. Itong ating ipepresent natin ngayon. Kasi kanina nga po, a while ago, meron nga po tayong ginawa na isang pangmalakasan na ritualan. Pero hindi ko po babanggitin ang pangalan, hindi ko po yung didivulge ang ang kanilang information. Kasi syempre, meron tayong dito, confidentiality clause. Kasi syempre, may ganun talaga. Para kumbaga confidential. Yung may confidentiality tayo clause dito. Kasi kanina po, meron nga tayong ginawa naman na isang, yun nga, pangmalakasan na ritualan tungkol po sa problemang relasyon. Kasi itong ating isang client ngayon, meron siyang pinagagawan po ng ritualan. Pero hindi ko na po babanggitin ng pangalan. At hindi ko na rin po i-discuss yung full details. Basta tayo po may ginawa kanina ng isang pangmalakasan na manifesting ritual na yun na nga, tungkol po sa relasyon. O, yun lang ang natin, ang clue. Kasi nga ngayon nga po, napakainam po na araw kasi ito po yung last Friday of the month. Sa paggawa nga po ng mga sinasabing ganyan yung mga rituala na katulad nga po nitong ating ipepresent kayo. Kasi ngayon po actual tayong gagawa naman ng isang napaka-powerful po na pangontra sa mga kalaguyo at mga kabet ng asawa nyo. Nako pa, kayo po ba kumari ko tingnan na problema din sa ganyan? Kasi, ang dami-dami talaga, ang dami ko pa rin talagang narinisip araw-araw po na mga problema tungkol dyan sa mga relasyon. May lalaki, may babae, may bakla, may tomboy. Tapos, karamihan puro lalaki. Nako, sabi ko, bakit karamihan ng mga nangangabit ngayon puro babae? At mostly, alam nyo, nasa abroad. Kaya parang trending ata ngayon yung mga nag-a-abroad na mga OFW, mga mostly babae, sila po ang natututong mga bet. Talaga ba? Pero meron din po naman mga lalaki. At pero mostly talaga ang mas marami po ngayon sa mga request sa akin, puro babae. Ang may mga kalaguyo, yung may mga number 2, Mrs. Kabet, kirida, relasyon, wag mo ako materi-teri. Nako, baka may matitigoers na naman si Maricel Soriano. At si yung chuchok-chakin na naman na Napanood nyo ba yung nama kumari kong tigang? Yung si Monique at si Terry, yung kwento ni Monique at Terry. Anong title nga niyan? Nakalimutan ko na yung title niyan, yung Terry-Terry na yan. Basta ang tawag ko dyan sa pelikulang yan, wag mo ako materi-terry. Yan yung pelikula ni Sasha Padilla, Maricel Soriano, Gabby Concepcion, saka yung isa yung gwapo, si Lloyd Samartino. Si Lloyd Samartino ba yun? Si Matranillo III. Ang asawa ni Maricel, si Gabby, ang asawa ni Sasha, si Matranillo. Parang sila ay parang may conflict kasi parang si Gabby ay nagkaroon siya ng relasyon kay Sasha. Tapos ang asawa naman ni Gabby, si Maricel, na parang medyo kind of possessive at medyo insecure kasi parang si Sasha ay nauungusan sila. Ganun ang story noon. Tapos in the end, si Matranillo ay na-tegoers ng mga holdapper ata, something like that, nawala, namatay. Ngayon, si Sasha ay parang nagpa-chuk-chak kay Gabby. Chuk-chak. Tapos nagkarelasyon. Tapos, andun si Maricel Soriano sa confrontation scene. Yung confrontational scene na yan, yung magmoko ba teri-teri, yun dun sila nagchuk-chakan. Ay, yung nagwaglaan. Nag-away sila at si Maricel, tinego-urge na si Sasha.
Ah, kawawa siya. Pero alam nyo, ang lakas ng resistensya ni Sasha. Nabuhay! Eh, ilang ano yun, stab wounds yung na ano, binilang ko parang nasa 17 ata, 21 stab wounds yun. Na pinagchuchok-chak ni Maricel si Sasha. Sabi niya ano sabi? Ano ba sabi yung, ano, yung kanilang ano? Mag-question and answer tayo. Ako ang mag-i-interview sa'yo, sabi ganyan ni Maricel. May relasyon ba kayo ng asawa ko? Sabi ganyan ni Sasha. Relasyon? Relasyon! Mrs. Kabet, Kulasisi, number 2, relasyon! Sabi ni, ni Sasha. Terry! Sabi, ba Terry? Tapos sinampal na ganyan. Tapos hindi sabi ni Marisol Soriano, sabi, ina-idolize kita, Moni, bakit mo ako inaboginan niya? Sabi ganyan, tapos nakuha niya yung yung pang-slice ng milkshake, yung fruit shake, kasi nagawa ng shake, yung fruit shake, nagpo-fruit shake si Sasha, nakuha niya yung kutsilyo, ay pinag-chuchok-chak niya, chak! Ganyan, chak! Chak! Ay, kawawa si Sasha. At yun, ang pinag-ugatan nun nga, ay yun nga, dahil sa selos, dahil yun nga sa problemang relasyon. Pues, yan po ang susolusyonan natin ngayon na makumalig. Kung halimbawa nga ang mga asawa nyo nga po, ayan, natututo ng mga bet. Kasi talagang, tayo na po, marami na rin po tayong mga na-present dito at na-share naman ng mga iba't ibang mga ritualan na pwede nyo pong gamitin, mga orasyon, na pwede nyo pong gamitin pang manifesting spell na makakakontra sa mga sinasabing problemang ganyan tungkol sa relasyon. So ngayon po, for this particular video po, meron tayong gagawin na isang napaka-powerful po na ritualan. Simple lang po ito, madalang-madali nyo po magagawa ito. Meron lang tayong magagawin ditong mga ritualan at may mga gagamitin tayong kasangkapan. Pero simple-simple lang po at makukuha nyo agad-agad ito dyan sa mga kitchen po ninyo. Readily available po ito, check dyan sa inyo, Kumari Kundigang. So, paano ba yan? Ganito, yun na nga. Kung halimbawa nga kayo po ay namumroblema sa problemang relasyon, yan, yung tungkol sa mga wag mo kumateri-teri, ganito po ang gawin po ninyo. Kung gusto nyo pong halimbawa, ang mga asawa po ninyo, yung kirida niya, o yung kanyang kulasisi, o yung kanyang number 2, o yung kanyang kabit nga po, ay mag-away sila at maghiwalay sila. Para sila po yung yung maghiwalay. Ganito po ang gawin po ninyo. Gawin nyo po itong isang napaka-powerful po na ritual nito. Pero dapat po magawa nyo po ito ng tama, Kumari Kundigang. At magandang-maganda nga po itong gagawin. Ito po, ganito pong araw. Tuwing huling araw po ng Biyernes o unang Biyernes ng buwan. Huling araw ng Biyernes ng buwan. Yung last Friday of the month o yung first Friday of the month. Yung pong unang Biyernes ng buwan. Halimbawa, ngayong, ito na po yung last ngayon. Di dapat ginawa nyo to. Gawin nyo po ito ngayon hanggang, ay, alas 12 na pala. Ano bang oras na ba? Alas 12 na ba ngayon? Naku po, parang mali ata itong relo ko. So, ito po, ginagawa nga po ito last Friday or first Friday of the month. Yan, mga around 6 o'clock o 8 o'clock ng gabi, pwede nyo po itong gawin. Mga manifesting ritual na katulad po ito, pangontra, pwede nyo pong gawin ng gabi. Yan. Tayo po dito ay may mga gagamitin na kasangkapan. At ito'y, simpleng-simple lamang naman po. Kayo po'y kukuha lamang po ng 2 itlog. Itlog, ito po ang gagamitin natin mayor na sangkap dito, itlog. Tapos kayo po'y kukuha din po ng panulat na kulay pula. Yan. Doon sa isa pong previous vlog ko po, doon sa dati natin ginawa dito sa ritualan na ito, ang ginamit po naman natin dito ay yung picture nilang dalawa. Pwede rin naman po yun. Pero ito po, kasi may series of po tayo, ritual na gagawin po dito. After this, meron pa po tayong part 2 dito. So, ganito ang gagawin nyo. Tuwing Biyernes nga po, first Friday of the month o tuwing last Friday of the month, yung pinaka-effective na araw yan, o tuwing mahal na araw. At tuwing kabilugan ng buwan. Yan, natandaan yung mga date na yan, Kumari Kundigang, yung full moon, Biyernes Santo, ito po, first Friday of the month, saka last Friday of the month. Yan, ngayong May, abangan nyo, gawin nyo ito. Kumuha kayo ng 2 pirasong itlog. Pwede nyo itong gawin mga around 6:30 hanggang 8:30 o hanggang 11:11 ng gabi. Gabi nyo po gagawin, pwede po ito. Kayo po ay magtirik lamang po ng isang kandilang kulay puti.
Yan, mas maganda po kung kulay pula, pero kung wala namang pupula, puti po. Yan. Tapos, sindihan nyo yan habang yung ginagawa nyo po ito, itirik yung ganyan dyan, yan, sa tabi ni ni Buena Fortuna. Andito pa rin siya, hindi pa rin siya nag-get-lock, ha, makamari kong tigang. Kasi wala naman pong nag-jojoy sa promo natin. Ayaw nyo ba kay Buena Fortuna? Ah? Oh, ang ganda kaya niyan. Swerte kaya si Buena Fortuna. Ngayon, sige. Promo ulit natin. Ang price pa po natin ngayon, pa-promo natin ngayon si Buena Fortuna. I-comment down nyo po dyan, ha, makumari kong tigang. Kung ang inyo pong may mga kabit ang asawa po ninyo. I-comment down nyo dyan, oo, may kabit ang asawa ko. Nahuli ko sila. Anong ginawa nyo? Halimbawa, may mga kabit ang asawa nyo. Anong ginawa nyo? Tinanggap nyo na ba na may number 2 ng asawa nyo? O nakipag-compromise na lang kayo? O gumagawa kayo ng paraan para maghiwalay sila? Yan, i-comment down nyo dyan yan, ha, makumari. Pag napili natin yan, ito, padadalhan ko kayo ng ating napakagandang statue ni Buena Fortuna. Talaga naman, tinan nyo, nakangiti eh. Gusto nyo ba ito? Ay, mag-comment down kayo dyan, ha, makumari kong tigang. Comment down nyo dyan na kung may kabit ang asawa nyo, kung anong ginawa nyong pamamaraan, kung tinanggap nyo na ba, o kung kinokontra nyo, ano yung mga ginagawa nyong way para sila po mapaghiwalay nyo. So, ganun na, makumalag na, abangan ko yan. Check natin yan. Tapos pag napili natin yan, ipadadala ko sa inyo si Buena Fortuna. So, back to the topic. Ito nga po, ganito. Ito nga po pwede po natin gawin tuwing araw ng Biyernes. Isang sili na ganito. Kailangan po ang nakakaalam at walang nakakakita at walang nakakarinig dapat na makmari kong tigang. Kukuha kayo ng 2 pirasong itlog. Ito po ay sumisimbolo po ng dalawa. Yung asawa nyo at yung kabit niya na paghihiwalay natin. Ito pong rituala na to, ha, mga kumarit, gagawin nyo lamang po kung gusto nyo nga pong ang mga asawa po nyo at yung kabit niya ay mag-away sila at maghiwalay na sila. Mag-part ways para yung asawa nyo makaisip na bumalik sa inyo at hindi makahanap ng iba na namang kabit na number 3. Kasi pwede nyo na, mga kumarit kong tigang. Kasi baka silang ang dalawa, itong mister nyo at yung kabit niya ng number 2 ay maghihiwalay nga sila. Pero malay nyo, baka naman tong asawa nyong malikot nga, makahanap pa ng number 3. Hindi pa rin babalik sa inyo. Pero ganito po ang gagawin natin. Ito po yung pangmalakasan po, itong ritual na makamalik ng tigang. Gagawin po natin ito ng 7 araw. So, kumuha po kayo ng isang itlog. Dito po sa isang itlog na to, isusulat po natin dito gamit po ang pulang panulat, pulang ballpen o pentel pen, kung ano po ang pangalan ng asawa po ninyo. Yan, bawa, ilalagay ko dito, Rico. Kailangan pa sinulat nyo yung pangalan ng asawa nyo, pahalang na ganyan, pahaba. Pag ganyan, Rico, gano'n, Rico, ganyan, Rico, gano'n. Tapos, yung ipilido niya, yung buong ipilido ha, pababa naman na gano'n. Mori, susulat nyo, ipapatong sa ibabaw. Mori, ayan, gano'n, magkapatong siya. Rico Mori, so ang magiging form na niya ay pa-cross, para magkukus siya. Ang landas silang dalawa. So, ito po yung asawa nyo, lalaki. Kunin nyo yung isang itlog. Eto siya. Ito naman po, yung pangalan naman po nung kabit ng asawa nyo. Kaya kailangan talaga alamin nyo kung sino po ang pangalan ng asawa nyo, yung kabit ng asawa nyo. Hindi pwedeng wala kayong alam. Bawa pangalan niya ay, sino yun? Sino nagkakalkalo sa labas? Psst! Mas ka dyan! Kinakalkal na naman yung tarapal ko doon ni Magdalena eh. Ninangat-ngat naman siguro niya yung tarapal ko doon sa garahe eh. Leche talaga tong asong to eh. So ganito. Susulat nyo dito, pahalang na ganyan. Yung pangalan niya, halimbawa pangalan niya ay Terry. Ayan si Terry. Siya si Terry. Terry. Siya si Terry. Ayan si Terry. Tapos, ang apelyido niya ay Terry, anong magandang pangalan? Terry Ursula. Ayun naman si Ursula. Ayan. So, yan. Magka-cross siya. Pa-cross ha. Kailangan pa-cross yung pangalan niya tsaka apelyido, naka-cross. So, ganyan po. So, anong gagawin natin sa dalawang to? Ito pong dalawang to ay hahawakan po yung ganyan sa kamay po ninyo. Yung energy po nyo, ibigay nyo dito sa itlog dito kasi tayo po'y mag-aalay po dito ng petisyon at panalangin. Mananalangin kayo dito ng isang ama namin, isang Abaginong Maria at isang sumasampalataya hanggang doon po sa
ikawawala. Doon sa ikawawala ng mga kasalanan ng sanlibutan, di ba yun? Tapos, isusunod nyo po doon sa dasal na yon yung inyo pong petisyon na sasabihin nyo sa kanya, ikaw, Rico Mori, mawawala na ang iyong pagkahumaling o ang iyong feelings o ang iyong nararamdaman o yung pag-ibig mo sa babaeng yan kay Terry Ursula. Yan. Sasabihin nyo yung pangalan nilang dalawa, kaya kailangan banggitin nyo po. Yan, pagkatapos, magpetisyon kayo kung ano pang gusto nyo mangyari. Bawa, ikaw, Rico Mori, tigilan mo na si Terry Ursula. Hiwalayan mo na siya. Maghiwalay na kayong dalawa at bumalik ka na sa akin. Ako na ulit ang iyong mahalin. Ako na ulit ang iyong ibigin. Ako na ulit ang iyong kalantariin. Ako na ulit ang iyong pagkaguluhan. Ganon. Pagkatapos, kayo po ay may babanggitin na isang pangmalakasan na orasyon. Ito po yun, ha, mga kumari kutigang. Isusulat ko po dyan sa ating screen. Sulat nyo na lang po para i-save nyo na lang po para pag gagamitin nyo na yung pong orasyon na Infernum Sicut Nesitudo. O, yun po, ha, mga kumari kutigang. 3 beses yung po ulit-ulitin yan na ibubulong po dito sa itlog. Infernum Sicut Nesitudo. Ayan po ang pagsulat, ha, mga kumari kutigang. Ganun din po ang pagbasa. 3 beses yung pang ulit-ulitin yan dito sa itlog. Pagkatapos, ayun, anong gagawin natin dito? Ito po, ha, mga kumari kuntigang, ang itlog na ito ay ibabaon lamang po natin sa ating tungko o sa ating mga kalanan. Nako, di ang hirap pala. Paano kung walang tungko? Ano ba yung tungko? Yung po yung kala ng dikahoy. Opo, kasi kailangan po itong ating itlog ay ibabaon po natin sa abo. Abo nung kala natin. Paano kung wala ng kalanan? Hindi po natin ito magagawa, ha, mga kumari kutigang. Kailangan po muna, kayo po muna ay magluto sa abo o sa kahoy para yung pinag-abuhan nila, yung po ang gagamitin nyo. Yung pinag-abuhan ng kahoy. Ganon. Kailangan talagang magluto sa kahoy. Gagawa pa ng tungko. Opo, yung tungko po, yung 3 bato yon. 3 bato. Hindi ba alam yung tungko? Ako? Kasi nung mga sinuunang panahon, kasi ganyan naman lutuan nung araw eh. Kami nung araw, meron kami sa lumang bahay namin, may tungko kami doon. Yung sa backyard, yung sa likod, meron kami doon dirty kitchen. Ganun lutuan namin. Pag nagluluto yung mother ko noon sa kahoy, ang daming, ang daming abo. Winawalis yun eh, tapos dinadakot yun ng lola ko. Inilalagay yun sa halaman kasi magandang pataba yun. So, ganon. Kalbawa, meron kayong mga dirty kitchen, tas ang pinaglulutuan nyo ay mga kahoy o kusot. Pwede naman po yun. Pwede rin po yung mga baon, nagkakaroon din po ng abo yun eh. Kaya lang, dapat magluluto kayo sa lupa o gumawa kayo ng tungko o yung kalan na di kahoy. Tapos, yung pong mga abo, iipunin po ninyo kasi yun po ang ipang tataklob natin kasi ibabaon po natin to sa kalanan natin dun po sa abo. Opo, ganun. Ito po ay tatakloban natin doon po sa mismong tungko ng kalanan po ninyo. Lalagyan po natin siya ng abo sa ibabaw at hahayaan natin po siya doon ng 7 araw. At tuwing kayo po magluluto sa hapon, lalagyan nyo siya ng baga o apoy. Hayaan nyo siya masunog yung itlog. Oo, hayaan siya, mangangamoy yan. Parang mabubulok kasi yan eh. Siyempre, maluluto yun, mabubugok. Ganon. Tapos ulit-ulitin niyo po yung chat natin ng Infernum Sicut Nesitudo. Tapos petition niyo ulit yung gusto niyo mangyari na mawawala na ang iyong pagkahumaling sa kanya o ang pagmamahal mo sa kanya. Iiwanan mo na siya. Babalik ka na sa akin at ako na ang iyong muling mamahalin. Ganon. Tapos every hapon pag magluluto kayo, kukunin niyo ulit yung yung abo. Tapos tatakloban nyo ulit siya ng abo, tapos lalagyan nyo siya ng baga sa ibabaw. For 7 consecutive days po nyo gagawin yun. Pagkatapos, tapos na, makikita nyo, hanggang sa yan po ay umepekto, mababalitaan nyo na lang, magkakahiwalay na yan. Talaga ba? Paano hindi maghiwalay? Maghihiwalay yan, mag-aawa yan. Basta tama ang paggawa po ninyo, ha, mga kumari ko. Kaya sinasabi ko sa inyo, kapag kayo nga po ay gagawa ng mga gantong ritualan,
gagawin niyo po ng tama po ang pagganap po ninyo at eksaktong-eksakto po yung sangkap na gagamitin po ninyo. Kasi pag pamali-mali kayo, patuloy-tuloy lang kayo sa pagritwalan, hindi naman kayo talaga naniniwala at kayo magawa nyo lang per se, hindi rin po talaga yung tatalab. Kaya meron sinasabi yung mga ritualan, hindi naman talaga tumatalab eh. Sasabi naman, may ginawa ko yung ano mo, ba't parang walang effect yung mga sinishare mong ano. Kasi nga, baka kayo nga po, pag ganap po ninyo, hindi naman po talaga yung full ano nyo, full, tawag doon, yung intention ninyo, eh, inilalagay nyo doon sa rituala. Kailangan yung full intention natin, talagang i-energize natin yung rituala natin. Kumbaga parang hawakan siya ganyan, parang gigil na gigil kayo sa dalawang yan. Parang gusto-gusto nyo talaga silang i-crush na ganyan o paghiwalayin talaga. Para talaga yung energy nila, energy nyo, maramdaman nila, dalawa. Tapos yun nga, ibubulong nyo po yung ating orasyon, yung ating internum sikut nesitudo, yan, na talagang taimtim. Dapat talagang naniniwala kayo na yan po talaga i-effect sa inyo. Tsaka yung pananalangin nyo, sino ba yun? Sino yung tumatawa-tawa dyan? May natawa dun sa labas. Ako, pinukulagan ako. Ha? Si Magdalena. May tinatahulan si Magdalena. Sino ba yun? Nadidistract ako dito. May nandidistract na naman. Nasaan ako yung bell? Magpa-bell nga tayo. Psst! Mas ka dito! Ganun kasi ako pag binararamdaman ako, nagbebel ako eh. Para ma-disperse baga yung mga negative entities sa mga nasa paligid. Kasi baka may nanonood. Leche. So, ganun po hamak mahal. Pagkatapos po ng 7 days, yun na po. Hayaan nyo na lang po siya doon. At yan po, maluluto yan dyan. Parang maagnas na siya dyan. Parang mag-decompose na siya o makikremate na sila. At yun na. Intayin nyo na hamak mahal kung tigang yung magiging effect nila dyan sa ginawa na ating rikwaran na talagang yan ay talagang maghihiwalay na yan. Diba? Madali lang hamak mahal kung pero sabi ko kasi nyo, kung ito po ay susubukan yung gawin hamak mahal kung tigang, dapat po kayo po ay talagang 100% po na naniniwala po dito. At ito po dapat ay gagawin po ninyo ng with full intention po ninyo. Tumigil ka dyan, Magdalena. Ako nadidistract dito. Leche. Ang hingi ng aso na to. Aso na ba yan? Buisit talaga. Tuwing gabi ganyan yan. Ang dami siguro mga nakikita sa paligid. So yun po hamak kumari kung tigang subukan nyo po ito. Hindi nyo susubukan. Subukan nyo para malaman nyo po kung ano po ang maaring maidulot itong pagbabago dyan sa mga buhay po ninyo. Kasi baka ito po ang tumalab dyan sa mga sinasabing problema nyo yan sa mga kabit-kabit ng asawa po ninyo. Di maganda. Di ba gusto nyo yun? Ako gusto ko yun, hamak kumari kung tigang. So yun po hamak kumari kung tigang, sana po may napulot ng mga bagong idea at kaalaman sa pagkontra naman sa mga sinasabing mga kamalasan na yan ng mga kabit-kabit ng asawa nyo. Leche. And so with that, mga kumari kung tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. Bye mga kumari kung tigang.